Okay, so good afternoon po sa mga magigiting na servant leader ng Iglesia ng Agape Family Community Church. Welcome po sa atin pong training, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Roma number 2 ng ating pong manual. Pag-usapan po natin, how does the New Testament reflect the need for leaders? Paano na po na ang bagong tipan ay ipinapakita rito kung ano kahalaga, yung pangangailangan po ng pinuno o leaders. Anong page kayo? Tina, pakiyan sa kanila. How does the New Testament reflect the need for leaders? Kasi nung nakaraan po, pinag-usapan po natin. How does the Old Testament reflect the need for leaders? So, both Old and New Testament, meron pong sinususugan po ng Bible yung pangangailangan po ng pinuno o mamumuno. Sige po tayo muna yung manalangin. Sir Angel, mo sa prayer. Let's bow our head. Panginoon, salamat o God sa oras na ito na hindi pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang sama-sama kami mag-aaral, Panginoon, bilang isang maging leader, O God. Lord, help us, O God, na hindi lamang learnings ang mga bagay na ito, bagkus, Lord, ay tumimo sa aming puso at magamit, Lord, sa aming sa pagtatayo namin dito sa aming iglesia, sa mga gawain, Panginoon, maging isang mabuti at tamang leader, Panginoon, dito sa aming iglesia. Tulungan mo po kami, Panginoon, at give us wisdom and knowledge, Panginoon, po lamang po ang aming naasahan noon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So may mga manual tayo, no? Sino ko lang manual? Di ba may manual na ako binigay sa inyo dati? Pero pakita natin kayo, Roman. Sana. Patingin nga. Ayun na. Kami mo na sa baba. O sige, magagawin na natin pasadahan nila. Ayan, ano po. Una po, sabi nga, Jesus made it clear that people needed leaders. Kilala po na ating Panginoon yun, na yung mga tao nangangailangan po ng mga masiwa, mangunguna sa kanila. Sabi po ng Matthew chapter 9, verse 36 to 38, but when he saw the multitude, sabi po, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So, manalangin daw, sabi nga po sa number 1, the answer to Jesus' concern was more laborers or harvesters. So, kayo po ay mga laborers, o kaya yung tinatawag na harvesters. Kaya yung mga leaders dapat involved sa harvest. Involved sa tinatawag na pag-aani. Yun po ay sa malaking gawain po yan. So number 1, the answer to Jesus' concern is similar to Moses' observation when he was about to leave the scene. Ganun din, parang nung panahon ni Moses, nangangailangan din talaga ng mamiminuno. Basa nga po 27:15 to 17 Numbers. Book of Numbers.
chapter 27, from verse 15. Basa. Sinabi ni Moises, hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mamumuna sa Israel. Sa gayon, hindi ito matutulad sa tubang walang pastor. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue at ipatong mo sa kanya ngayong mga kamay. Siya ay puspos ng Espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng sacerdote si Eleazar at ng buong Israel upang malaman nila na itinatalaga mo siyang kahalingin. Sige, tuloy mo. Ano? Isalin mo sa kanya ang iyong karapatan upang sundin siya ng lahat. Kay Eliezer niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban, kung ano ang sabihin ni Eliezer ay susundin ng pumapatulungan. Okay, so, sabi nga, then Moses spoke to the Lord and saying, let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. So dito po, no? Merong congregation in the wilderness kasi, no? Congregation sa Israel. At sabi nga ng mga salita ng Panginoon, it is all about the Lord our God, ang siyang maglalagay o magtatalaga ng pinuno o mamumuno sa mga Israelita. At yung kasunod doon, ito yung kanyang gampanin. Who may go out before them and go in before them. Who may lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be like sheep which have no shepherd. So, kaya kailangan po ng leader. At dito po, ang senaryo nito, kung baga sa ano, palaos na si Moses. Matanda na si Moses. So, nangangailangan na ng tinatawag na Joshua generation. Kaya kayo po yung Joshua generation. Mas maganda, maraming Joshua, no? Maraming Timothy, maraming Titus. At ang kasagutan po rito, sa Numbers 27:19, basa nga po yung verse 19 ng Numbers. Numbers 27:19. Seth came before Eleazar, the priest, and before all the congregation, and inaugurated him in their sight. Okay, sino naman tugon? Yes, Eleazar. Ha? Eleazar. Numbers. Tignan natin, 27, verse 19. Sabi po, diyan, patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel, at dooy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. So, sino yon? Sino yung patatayuin? Ha? Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar. Patayo siya sa harapan ni paring Eleazar. At sa buong kapulungan ng mga Israelita. At kakibat nun, ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Sino yon? Si Joshua. Saan po ninyo mababasa? Verse 18. Yun ang sagot, ano. Sabi ng verse 18, sinabi ni Yahweh kay Moses, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. O, anak pala siya ng madre. Tama ba yun? Anak ni Nun? Anak ba ng madre? Ninun, pangalan ko. Anak pangalan pala yan, akala ko. Akala ko, posisyon, ano. Anak ni Nun, o Nina. Siya ay may natatanging kakayahan
Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Kita nyo? Sino lang itatalaga? Si Joshua. Si Josue. May nakita ba siyang katangian? May katangian ba si Josue? Oo. Meron ano? Siya raw po ay merong natatanging kakayahan. Yun ang sabi diyan ano. Kaya yung mga Joshua generation, meron kayong natatanging kakayahan. Diba? Iba naman yan. Iba naman yung tanging kakayahan. Tanging tanging kakayahan. Ano? So, kaya naalala ko lang yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi ron the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust this to a reliable person who can teach others also. Tama, no? Yung mga ilalagay sa pamunuan, siyempre, number 1, spiritual capacity. Diba? Ano pa? Meron tinatawag na character. No? Having a good character. Ano pa yun? Yung tinatawag na competency. Competent. Ano po? So, malaking bagay yan eh. Mahirap kasi kapag ka pumalaot sa ministry, may character ka nga, pero hindi ka naman competent. Yun na, may natatanging kakayahan. Pagka nakatagpo tayo ng ganyan, ano, meron ng character or good character, tapos competent ka pa. Diba? So, ang magiging resulta nito, talagang reliable talaga, ano? Malaking factor yan. Kaya tingnan nyo, may natatanging kakayahan ba kayo? Diba? Pangalawa, may competent ba? Diba? Mahalagang mga factor po yan eh. At, siyempre, bahagi yan, yung, kasi yung magiging credible ka. Credibility ang pinaka-resulta niya. So, tatlong sinakagad yun, ano? Character plus competent equals, ano? Yun ang magiging, ano yan, magiging credible, di ba? Pagka hindi ka, kasi hindi pwede tanggalin yung isa ron eh. Competent ka nga, wala ka namang sablay naman ang karakter mo. Di ba, may mga gano'n. Yung iba nga, hindi competent eh. Di ba? Hindi na nga competent, sablay pa yung karakter. Yung iba naman, may maganda karakter, may karakter, mabait. Pero, hindi naman competent. Kaya, bibihira yung tao na gano'n. Di ba? Tapos ang kasunod dadagdag niyo credential. Credential. Kaya yung pag-aaral ninyo, bahagi na naging credential niyo. Di ba? Pag nakatapos kayo sa Bible School, makakagraduate kayo ng diploma in Christian leadership doon. So, merong accreditation ng PABATS. Diba? Malaking bagay yun. Tapos Master of Divinity. Malaking, kaya yung mga competent, tsaka may karakter, pag nag-aral, lalo kayo magiging kagamit-gamit. Tama? Magiging, lalo kayo magiging, kumbaga sa luluto kayo sa iba. Yung mga ganun. So, letter B, Paul made it clear that people needed leaders. Kinlaro ni Pablo yun. So, ang mga tao na po ay nangangailangan ng pinuno. Anong mga dahilan? Number 1, they need encouragement to live the Christ life. Oh. Kailangan po yung leader daw po dapat Christ life. Amen? So, ibig sabihin, nabubuhay ka para kay Kristo. At ang buhay mo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? So, basa po 1 Corinthians 3:1-3.
1 Corinthians 3. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananais pa sa inyo ang naman. Mayroon pa kayong bigitan at alitan, at iyay nagpapakilalang magpasandukan pa kayo, at namumuhay ayon sa naman. Okay, sabi na 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Yan po yung karakter, ano? Yan po yung dapat na maging ano natin. Maging galaw natin, maging mga kilos natin. So, ano lang dapat gawin? Alisin natin. Anong dapat alisin? No? Ang lahat na nakapagpaparumi sa atin, sa ating katawan, di ba? At saka sa ating espiritu. Di ba? Ilan ang aalisin? Lahat na nakapagpaparumi. Ilan ang aalisin? Ilan? Meron ka lang bang, mamimili ka lang ba? Ang sabi roon, lahat ng nakapagpaparumi dapat tanggalin. Sa gabal yan. Yan ang magiging hindrances. Diba? Sa paglago mo sa spiritual life natin, paglago natin sa ating pananampalataya. Kaya dapat isuko talaga ng lubusan kung ano man ang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. No? Sa katawan man natin, at saka sa espiritu. At sabi ron, sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, may utos di ba? Yan ang utos. May ipinapatanggal at may ipinapagawa. No, kumbaga sa tatanggalin at sisikapin naman na maging mamuhay ng may kabanalan. Amen. Mamuhay ng ganap. Yun po ay isang malaking bagay. Inulit ko, hadlang po yan kapag hindi po natin binigyan ng pansin yung mga bagay na yan. Sa halip na talagang ikaw ay papaimbulog, no? Sa gawain ng Panginoon, yan ay hahatak sa iyo pataas, pababa. Pag hindi mo tinanggal. Aba? No, kaya sabi sa katabi, tanggalin mo. Pag makantayin sila na magtanggal sa iyo, di ba? Pag ayaw mo tanggalin, ano yun? Okay, pwede patanggal natin kay Lord? Pwede rin, Kasi hindi mo kaya, Lord, ikaw na pong bahala. Hirap na hirap po ako dito. Tanggalin mo po. Di ba? Lahat ng sagabal, lahat ng lahat ng mga gawain na hindi po makakatulong sa paglagong espiritual. Diba? Sa katawan man yan at sa espiritu. Sabi ron, English version, therefore, heading these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, bakit meron dalawang filthiness dito? Filthiness sa flesh at saka filthiness sa spirit. How can you define? What are the difference between filthiness of the flesh and filthiness of the spirit? Karumihan daw, di ba? Yung Tagalog na filthiness, karumihan. Karumihan sa katawan. Baboy sa katawan. Ano ba?
Hindi ba may connection yung, halimbawa, kung karamihan sa katawan, yung ikaw ay gumagawa ka ng immoral, di ba? Di ba parang connected din kayo sa spirit? Ako pa yung filthiness sa spirit. Ano kayo man? Ito yung filthiness sa spirit, ano? Physical symptom. Merong ano, involved ka sa ministry. No? Nasa ministry ka, and at the same time, meron kang mga ginagawang mga immorality. Connected din. Di ba? Kaya medyo connected din siya. Pero ang lakas ng loob mo na sa ministry ka. Pero yung pala meron kang mga tagong kasalanan na mga immoral na ginagawa na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. So, sagabal po talaga yan. Kaya yan ay ipinapatanggal ng Panginoon. Amen? So, hindi po tayo po pwede magtago kay Lord. Tama ba? Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. At lahat ng yan, meron tinatawag na consequences. Yung tulad kanina, pinag-utos sa topic natin kanina, kanina umaga. So, minsan, kaya kayo humaharap sa mga mabibigat na mga bagyo ng buhay, no? Because of consequences of our sin. No? Mga sinadyang kasalanan. Okay, number 2. They need assistance in discerning between right and wrong. Basa 1 Corinthians 6:8. Sino nangangailangan ng assistance o ng ayuda? Unang Korinto 6:8. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at maraming dagaya at ito'y sa mga kapatid ninyo. Unang Korinto, kapitulo 6 to 8 yun eh. 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 8. Oh, 6 to 8. Chapter 6, ano? Yan ang verse 8, ang natin, ano? Pero sa 1 Corinthians 6:2, umpisa natin. Chapter 6, verse 2, verse 3, verse 9, verse 16, verse 19. Tingnan natin, ano? Ang sabi diyan? Una, verse 2. 1 Corinthians 6:2. chapter 6, verse 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang mahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang mahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kaya ang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Okay, so, yan ano? Maliwanag, hindi ba ninyo alam? Kaya meron sinasabing, do you not know? Sabi ng kanya pong mga salita, na kayo ang hahatol sa sanlibutan. Sabi no, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos, di ba? Kayo yung hinirang ng Diyos. Tayo raw yung hahatol sa sanlibutan. Tapos kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Sa talatang 3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Pati anghel pa lang hatulan natin. No. Gaano na lamang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? No. Tapos talatang 9, ang sabi ng talatang 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Kaya huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya,
nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Di ba? Yung, ano yun, may mga warning, ano? Sige. Tapos talata 16. Sabi ng talata 16. Sige. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y nagiging isa. O yung pakikipagtalik daw sa prostitute. Ano nangyayari? Yung pakikipagtalik sa mga bayarang babae, nagiging isa. No? Ang katawan ng bayarang babae. So, pagka nakipagtalik sa bayarang babae, parang ano yun eh, yung sumpa na daladala ng babae, no? Nagka-transfer, dumadaloy doon sa nakikipagtalik. Kaya, malaking ano yun, malaking kasalanan yan. Hindi ano yan. Yan po yung sinasabi. Warning, no, kumbaga. At sa talata 11, sabi po dyan, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. O, di ba? Kaya huwag natin gagamitin ang ating katawan sa kalaswaan o sa immorality. No? Kasalanan natin sa Panginoon yun. Hindi tayo ang may-ari ng ating katawan. Tama? Mananagot tayo sa katawan na ito na pahiram sa atin ng ating Panginoon. Amen? Siya yung may-ari ng katawan natin, kaya dapat maluwalhati ang Diyos sa katawan natin. Are you with me? Okay. So, pangatlo, they need constant affirmation when they are doing well. Kaya malinaw po, no? Balikan ko lang yung verse 8 ng 1 Corinthians. Binasa kanina sa Samuel. Sabi doon, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya, kailangan po ng mga tao, bilang leader tayo, dapat po maging magandang halimbawa tayo sa paningin ng mga tao. Amen? Okay? Basa, they need constant affirmation and they are doing well. 2 Thessalonians 1:3-5. Basa po. 2 Thessalonica, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 4. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwing na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy rin umaalat ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanin sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Okay, so ibig sabihin, kailangan daw natin tawag na affirmation. Kapag ka yung mga tao, yung ating nasasakupan, ay meron po na nakakakitaan po natin ng mga magagandang bagay na ginagawa, kailangan natin i-recognize. Nire-recognize yan. Kahit sa inyong, halimbawa, sa mga bata, sa mga anak ninyo, kailangan na tinatawag na affirmation. No? Bilang pinuno na iglesia, kailangan ng affirmation. Kung ikaw ay magulang, yung anak mo nakagawa ng maganda, affirmation. Di ba? Purihin. Yung iba, mga magulang nakakuha na nga ng first honor yung anak Galit pa no? Pinagalitan pa yung anak. Hindi yan gusto ko na. Gusto ko valedictorian ka. Yung ganun ba? So may ganun, taas ng kanilang expectation o pananaw. Kaya, actually, yung anak ni Miriam Defensor Santiago ba yun? Sabi niyo ba yun, di ba? Bigyan ko na rin halimbawa yun. So,
nag-enroll sa UP. Eh, hindi natanggap. Di ba? Ano nangyari? Na-depress. Na-stress o umantong sa tinatawag na pagpapakamatay. So, ganun din po, no? Pang-apat, they need examples to follow. 1 Corinthians 11:1. Bata. Unang Korinto, Kapitulo 11. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? Yung sabi doon, gayahin niyo ako, tularan niyo ako, Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. imitate me, sabi ni Paul, as I imitate Christ. So, pwede po ba na ating sabihin sa mga miyembro, alam mo, leader ka, imitate Christ, not imitate me. Tama ba yun? Gayahin niyo si Kristo. Sa isang banda, tama, ano? Huwag niyo akong gagayahin. Eh, di ba, merong mga magulang ay pinapagalitan yung anak. Eh, sabi ko na, anak, lahat ng pangaral ko, sundin mo. Gawin mo mga pinapangaral ko sa iyo. Huwag mo na akong gagayahin. Di ba may mga magulang na ganyan? So, bakit? Pasaway yung magulang. Meron pang rights para ma-nermon yung magulang na ganyang klase sa mga anak. So, ganyan din po tayo, lalo na sa ministry, lalo sa simbahan, sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng 3:17 ng Philippians, brethren, join in following my example. Diba? And note those who so walk as you have asked for a pattern. Amen? Yun yung buhay ng mga leaders. You are a pattern. Amen? Maging tayo mga magulang sa inyong mga anak, you are a pattern. Diba? Ganyan po yung ano. Kaya nga, dapat malakas ang loob natin, ano? Join, sabi ko, in following my example. Actually, sabi ko nga kahit hindi mo sabihin na gayahin niyo ako habang pinagmamasdan ka, tinitignan ka nila, inobserbahan ka nila, nakikita na yung magandang halimbawa, yun ay magdadala sa kanila para gayahin ka. Amen? They need examples to follow. Yan yung ano. Yung bang dapat halimbawa, lagay natin sa mga bata, ating mga anak, sa inyong mga anak. Na habang lumalaki yung mga bata, nag-iisip sila, paglaki ko, gusto ko maging katulad ni Daddy. Diba? Maging kagaya ni Mami, tatay o ni Nanay. So, dapat ganun ang maging pananaw nila. Hindi po ba? Kasi meron nakikita sa iyo. Kaya, makita mo yung bata, magugulat ka na lang, sinusuot yung sapatos mo. Di ba? Sinusuot yung damit mo. Tapos minsan gagayahin ka. Di ba? So, nagsisimula na yun na may pattern silang gustong gayahin. Halimbawa, gagayahin ka na anak mo yung pagiging mataray mo. Di ba? Yung gano'n, nakikita kasi nila no? Mga pagkano, yung pangit na mga pag-uugali. Dapat positibo yung makikita po ng mga tao sa atin. Amen? Kahit sa ministry, napakahalaga po niya. Okay. Kanan. Number 5. They need instruction in the ways of God. Amen?
Kailangan daw po nila ng instruction doon sa daan ng Panginoon. Kaya talaga mag-aral kayo ng maigi ng salita ng Diyos. Mabuti nga si Brother Renzo, yun, naisugo na natin sa Robis. So, masanay, ano? Siya yung mag-witness ngayon sa Robis. 1 Corinthians 12:1, Romans 11:25, 2 Corinthians 1:8. Sabi nga ng mga talata nito, over and over, Paul begins his instruction by saying, I do not want you to be ignorant. Amen? Oh. Yan ang kanyang ulit-ulit na sinasabi sa kanyang mga nasasakupan. Ayaw na ayaw ko na kayo ay maging ignorante. Ignorante sa pagkakilala kay Kristo. Amen? Ignorante sa mga doktrina na salita ng Diyos. Kaya nyo ba i-depensa ang Trinity? No? Kaya nyo bang i-depensa yung pagiging Diyos ni Kristo? Di ba? O, halimbawa sa kaligtasan. O, anong stand ng kaligtasan? Ano yung paraan? Nawawala ba? Hindi nawawala. Nabubura ba ang pangalan o hindi nabubura ang pangalan? Sa aklat ng buhay. Mga debatable yung mga ganyang ano. Kaya mahalaga yung pag-aaral. Sabi ng Bible, 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya over and over, Paul begins his instruction by saying, I do not want you to be ignorant. Amen? Kaya masaya ako na maraming mga gusto lumago, no? Lumalim sa pamamagitan po ng Biblia kaparaanan. Pang-anim, they need assistance in finding their place and entering God's purpose. May blanco kayo? They need assistance. For what? In finding their place. Diba? And entering God's purpose. Diba yung tanong ko nga if you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Finding your place. Kung ikaw ay nasa karera, na overtaken mo yung pangalawa, pangilang ka na? Ano? If you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Ha? Katrina, pangilan na po? First place. Sir Sally, pangilan po? Nasa karera ka raw, na-overtaken mo yung pangalawa, pangilan ka na? Pangalawa. Tam? Pangalawa. Angel. Una. Dalawa na kayo. Hati na kayo. Ano kayo una? Pangilan. If you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Una. Pangalawa pala tayo. Pangalawa. Kasi Finding your place, di ba? pangalawa pa din tayo. Oo. Kaya nauna pa din eh. Nasa karera ka, di ba? Karera kayo. Tapos overtake ka. Na-overtaken mo yung pangalawa. Pangilan ka na? Pangalawa ka na. Na-overtaken mo, ikaw naka-overtake sa pangalawa. Hindi ko lang pangalawa. Pangalawa. From third to second. Hindi ko alam kung ulit sa kanya. Oo, pangalawa ka. Pangalawa pa rin. So,
Kasi pangalawa na overtaken mo, di nakuha mo yung pwesto niya. Yung test ng second. Di ba? Naging pangatlo na yung pangalawa, basta sakasakali. Mabagal pa rin yung pangalawa, baka nangulelat na. Mas overtical to. Di ba? So, hindi kayo number 1. Number 2 pa rin. Second place pa rin. Kaya, dito, no? Kaya kailangan daw po nila ng assistance, ano? Para malaman nila yung kanilang bahagi. Kasi sa katawan ni Kristo may mga bahagi po tayo. Tama? Kaya lang, yung ibang mga Kristiyano hindi alam kung anong bahagi nila sa katawan ni Kristo. When you become a Christian, you are part of the body. But you need to know kung anong place ka, kung anong bahagi ka. Kung ilong ka, kung tenga ka, kung mata ka, kung puwet ka. Di ba? O kamay ka. Yun eh. Kaya kailangan muna malaman mo yung bahagi mo. Pag nalaman mo yung bahagi mo, ang pangalawang kasunod noon, yung ikaw ay magpapunction ayon sa bahagi. Di ba? Kaya bilang mga leaders, trabaho natin yun. Asistahan sila, gabayan sila, o sister. Kaya, di ba namin, unti-unti kayo nilalagay eh. O subukan muna natin siya na mag-pray. Tapos nung nag-pray, pwede pala ito prayer intercession. Di ba ba? So, yung mga ganon. Okay, sige, mag-exhort ka. Share ka ng Word of God. Nung nag-share ng Word of God, kung pwede pala itong maging pastor. Di ba? Ganon yun eh. Practice lang yun. Tapos pagka naging ano ka doon, naging kagamit-gamit, doon ka may ilalagay. Unti-unti yun. Halimbawa yan, song leader. Di ba? Muna, naiyak ka, di ba? Pero, nakita natin, nagde-develop. Kaya, when you find your place, dapat mag-function ka for that place properly. Amen? Kanya-kanya tayong kampanin eh. Basta yung mga musikero, si Samuel, nasa computer siya. Yun ang ano eh, yun ang talent mo eh. Yun ang bigay sa iyo ni Lord na kakayanan. Di ba? Yun po yung ano. Meron bang binigyan ng kakayanan na manahimik lang? Observer lang? Kailangan mo malaman at mag-function. Tama ba? Pag nalaman mo at hindi ka nagpa-function, mananagot ka sa katawan ng Panginoon. Amen? Okay? So, yun naman ang trabaho natin. Colossians 1:9 to 12. Bata. Colossians 1, chapter 1, verse 9 hanggang 12. Kaya kung namin narinig namin ito, patuloy namin dinadalangin sa Diyos na naway kuskusin na kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang ibusan ninyo ang unawaan ng kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo ipatatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyo ang pagkisa ng lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kariyan ng kaliwanagan. Okay. So, sabi na, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Yun ang mga trabaho ng mga leaders, ano? Do not cease to pray for you. Kasi may nakita sila, may narinig sila. Wow! May mga magagandang nangyayari, may magandang patutuo. Katulad niyan, ano? Pag-pray natin yung Robit, di ba? Maganda, lumalago. Continue to pray for them. At ang sabi doon, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord. Amen? So kasama sa pagpipray natin talaga sa mga tao, that they may walk worthy of the Lord. Lalakad sila ayon sa kalooban ng Panginoon, fully pleasing Him, being fruitful in every good work,
and increasing in the knowledge of God, strengthening with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in light. So they need assistance in finding their place and entering God's purpose. So, kayo, alam niyo na kung saan ang ano nyo? Bahagi? No. Alam niyo na kung anong bahagi niyo sa katawan ni Kristo. Di ba? Kasi yun eh, kailangan alam mo, no? Meron ba tinawag na maging puwet? Kasi katawan eh, no? Pagka puwet, taga-utot yun, di ba? Nagalabas ng mga dumi. Kung kung hindi lang nalabas ng dumi, di apektado yung katawan. Maapektuhan. Di ba? Nakasimangot yung katawan. So, kaya may mga kanya-kanya tayo mga bahagi. Kailangan natin malaman. Kasi kung minsan, nangingialam sa bahagi ng iba. Di ba? Yan ang mahirap doon. Ano yung pakikialaman mo yung bahagi ng iba? Tinawag ka pala maging kamay, tapos pakikialaman mo yung trabaho ng paa. O di naging kamay, naging paa ka, kamay ka, naging paa. Pwede ba ihakbang, ilakad yung paa, ay kamay? Ano ka? Di ba? Paa ka pala. So, kung anong bahagi mo, yun ang gagawin mo. Pang-pito, they need equipping for their ministry calling. Equipping for their ministry calling. Yan, ano? Ephesians 4:11 to 12. Basa. Ephesians 4:11 to 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod, sa ikatibay ng katawan ni Kristo. So, di ba? So, sino ang kailangan ma-equip? Yung mga member, di ba? Yung mga bagong mananampalataya. Sino mag-e-equip? Oh, yung fivefold ministry, binanggit dito. Ano yung fivefold ministry? Yung iba raw ay tinawag maging apostol, tinawag na maging propeta, tinawag yung iba na maging evangelista. Meron ba tinawag na ibang lihis? So, evangelist, ano? Hindi ibang lihis, ha? Baka mga makalala, ibang lihis, ha? Wala tinawag na maging ibang lihis. Evangelist meron. Tinawag yung ibang pastor. Tinawag yung iba na maging guro. And their responsibility is to equip God's people to do His work and build up of the church, the body of Christ. Amen? So, tinawag tayo for equipping. Yan ang ano. Pangwalo, they need understanding during the dealings of God. Kasi may mga dealings ang ating Panginoon, kailangan natin maintindihan yun, yung galaw ng Panginoon. Basta nga po, 2 Corinthians 1, 3 to 5. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang talatang 5. Baka.
Basta. Ikalawang Korinto, kapitulo 1, talatan 3. Ano ba? Purihin nawa ng Diyos ang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang maalay sa atin sa lahat ng katigatian, upang ating alay ang nangasa, anumang katigatian sa pamamagitan ng pagaling na inialay din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ng Kristo ay galing din mga ng aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ng Kristo. Okay, so Paul was saying, na ang sabi niya, all praise to God and the Father of our Lord Jesus Christ. Papuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. So, sino daw yung Ama? Ano daw ang katangian? He is the source of every mercy and the God who comforts us. Amen? Anong ginagawa ng Ama? Siya raw po yung bukal ng alin? Bukal ng habag o awa. At siya raw po yung umaaliw. Di ba? God who comforts us. Anong purpose niya? Bakit tayo inaaliw? He comforts us in all our troubles. Amen? Inaaliw daw tayo ng ating Ama sa langit sa lahat ng ating mga problema. Anong layunin? So that we can comfort others. Yun yan, no? Makakaranas tayo ng kaaliwan wala sa Diyos, no? Ikaw ay nakaranas ng mga problema. Napagtagumpayan mo yung problema. No? Napaglabanan mo sa tulong ng Panginoon. Darating ang panahon, meron naman mga tao na makakaranas ng problema, katulad ng problema mo. At dahil naranasan mo yung problema na yan, na napagtagumpayan mo, you can comfort others. Diba? Yung mahirap mag-comfort sa mga adik kung hindi mo naranasan ang pagiging adik dati na napagtagumpayan mo. Tama? So, mahirap mag-comfort doon sa mga merong depression. Di ba? Kung ikaw ay hindi mo mapagtagumpayan yung depression o napagtagumpayan yung depression. So, kaya ikaw muna ang siyang una nakaranas ng kaaliwan mula sa Panginoon, tatagumpayan mula sa Panginoon. Amen? Kaya mapapadali na o madali na ang magbigay ng mga comforting words to other people. Amen. So, when others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given to us. Oh. Amen. Eh, yung mga tao na yan, talagang, totoo yung Matthew chapter 9 eh. Para sila mga tupa na walang pastor. They need shepherd. No? So, you can be sure that the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Amen? Kaya, pagka meron kang big problem na napagtagumpayan, big assignment naman yun. Ang kasundoon. Di ba? Malaking tagumpay. Function, they need help in overcoming obstacles. Kailangan daw nila ng tinatawag na tulong. Paano nila mapagtatagumpayan yung mga hindrances na ito, mga obstacles nito sa kanilang mga buhay. Sabi nga ng Ephesians 6:11, basa nga po. Sabi nyo ko lang, copy-mate lang. Nagbibis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo ay makikibay laban sa mga lalaki ng Diyos. Amen. Put on the whole armor of God
that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen? So, they need help in overcoming obstacles. Daming obstacles, no? Minsan, pamilya, kapamilya, humahadlang. Tama ba? O, yung Diablo, number 1 humahadlang yan. Na ikaw ay lumago. Di ba? Mga tao sa paligid mo, mga tukso. At pang-10, ito na tayo magtatapos, they need guidance for many of life's decisions. They need guidance for many of life's decisions. Ephesians 1:15 to 18. Basa. Sabi, Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinihang, walang himpayang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang dakilang Ama na pagkalooban na kayo ng Espiritu ng kaunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. okay, so, ano sabi? Therefore, I also, no, after I heard of your faith, tama ito, no? In the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So, ayan, no? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, they need guidance for many of life's decision. At kayo po ang gagamitin mo, yung mga mature Christian. Kaya bilang mga mature Christian, huwag kang magpapasaway. Tama ba? Kailangan kakitaan tayo ng magandang halimbawa. Kasi nakatingin sila sa atin. Amen? Minamasdan tayo. Baka ikaw maging obstacle pagka sablay ang buhay mo. Sali na magpapatuloy sila, natisod sila sa iyo. Diba? Okay, na-stumble sila sa uri ng buhay mo. Bantay-bantay po, ingat-ingat po tayo bilang mga pamunuan o namiminuno sa iglesia. Maraming nakatingin sa atin. At kung hindi ka man makita ng mga tao, no, na may ginagawa kang kalokohan, merong Diyos na nakakita. Ayan sa Kanya lahat. Isip natin, no? Puso natin, damdamin natin, galaw natin, kilos natin, gawin mo man yan sa dilim, walang dilim sa loob sa Panginoon. Lahat ay hayag. Kaya napakahalaga ng buhay po natin sa harapan ng mga tao. Napakahalaga ng buhay po natin sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, kaya bilang mga namiminuno, ayan po, 10 bagay na yung pinag-usapan natin. Ano-ano yung mga 10 bagay na yun? Una, they need encouragement to live the Christ-like Christ-like life. Yun maging encouragement tayo. Pangalawa, they need assistance in discerning between right and wrong. Kaya hihingi yan ng advice sa'yo. Counselor din tayo eh. Magpapayo tayo sa kanila. No? Assistant para sabihin sa kanila yung tama at saka yung mali.
Pangatlo, they need constant affirmation when they are doing well. Pag nakagawa ng maganda, purihin. Di ba? Pangatlo, they need examples to follow. Kayo yun. Amen? Kaya huwag niyo sasabihin, do not follow me, but follow Christ. Kasi unbiblical yun eh. Di ba? Dapat imitate me as I imitate Christ. Katulad ni Pablo, malakas ang loob niya. Gayahin niyo ako. Kasi gumagaya ako kay Kristo. Panlima, they need instruction in the ways of God. The people around us, kailangan nila ng instruction, ng daan, patungo sa Diyos. Kasi may daan na tila matuwid, lagi sinasabi yun, ano? Sa tingin ng mga tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan, bangin pala. At pang-anim, they need assistance in finding their place and entering God's purpose. Pang-pito, they need equipping for their ministry calling. Pang-walo, they need understanding during the dealings of God. Amen? Pang-siyam, ano yun? Kailangan daw nila ng tulong. For what? Help for what? To overcome obstacles. At pang-sampu, they need guidance for many life's decision. At kayo po yun, ng mga potensyal na mga leader. Gampanin po yan natin bilang mga kasama sa pamunuan ng Iglesia. Amen? So, keep up the good work. Amen? So, always remember that our labor in the Lord, your labor in the Lord is not in vain. Amen? So, let us pray. Ay ko'y manalangin. Sino pray kanina? Sige, Sister Sally. Sos na po sa prayer. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Maraming salamat sa oras na napatuloy mo kami, Panginoon, na pinagharian, Panginoon. Maraming salamat po sa aming nakikinig sa ating Panginoon ng salita. Nadala namin po ang naibigyan na aming Panginoon. Nadala namin po mo sa aming Panginoon. Maraming salamat po po para mo sa ating Panginoon. At inaban mo po sa kapagitan ng Panginoon. At patuloy ang patuloy na mataas na Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for your time. Maging sa mga nasa online, nakakapanood dito. Walain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos.